Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpapanhi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo
ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklong sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo ay napapawalay. Dagdagan mo po ang iyong kagandakang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon, "Katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito ay totoo." Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma, ngunit nanatili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, "Lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao may kasalanan man o wala? Sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi po ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa 50 iyon? Naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari, makatarungan ng hukom ng buong daigdig." At tumugon ng Panginoon, "Hindi ko ipapahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan," wika ni Abraham. "Wala po akong karapatang magsalita sa inyo pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang matuwid, wawasakin po ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 45 yon, tugon ng Panginoon. Nagtanong na muli si Abraham, "Kung 40 lamang,
Hindi ko wawasakin ng lungsod dahil sa 40 yun, tugon sa kanya. Huwag sana kayong magalit, magtatanong pa po ako. Kung 30 lamang ang matuwid doon, hindi rin ninyo wawasakin? Sinagot siya, hindi ko wawasakin ng lungsod dahil sa 30 yun. Sinabi pa ni Abraham, mangangahas po uli ako, kung 20 lamang ang matuwid na naroon. Hindi ko pa rin wawasakin ng lungsod dahil sa 20 yun. Muling tugon sa kanya. Sa katapos ay sinabi ni Abraham, ito na lamang po ang tanong ko, kung 10 lamang ang matuwid roon. Hindi ko pa rin wawasakin ng lungsod dahil sa 10 yun, tugon ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Noong ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat, sa harap ng anghel pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang, pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Noong ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at iyong katapatan, ikaw ay tunay na dakila pati iyong kautusan. Noong ako'y tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Noong ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Kung ang Diyos mang Panginoon ay dakila at mataas, hindi niya nililimot ang aba at mahirap. Kumubli makikita niya yaong hambog at pasikat. Kahit ako'y nababatbat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam panatag sa iyong piling. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Nahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Iyong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, noong kayo'y binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan, ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin. Pati mga pananagutang kaugnay nito, pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Espiritu ng Diyos Anak, ay siyang ating tinanggap. Ng Diyos Ama ay matawag. Alleluia,
inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo ay manalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang ngalan mo, magsimula na sana ang iyong pagkakari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin na ang isa sa inyo ay nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigan na naglalakbay at wala akong maiakin sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya, sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo, sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama,
Bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung kumihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya ay kumihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa ating ebanghelyo ngayong umaga, may isang mabuting balita ang Panginoon. Ang sabi niya, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo, sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat kumahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Ang ibig sabihin ng Panginoon, kung mayroon kayong isang bagay na ibig ninyong makamtan, lumapit lamang sa Panginoon. Hilingin ito sa Kanya. Ipagkakaloob niya kaagad sa atin. Hindi tayo mabibigo. Kaya, kung mayroon kayong kailangan, lumapit kaagad sa Panginoon. Hilingin ito sa Kanya. Ipagkakaloob niya ito sa atin. Hindi raw tayo mabibigo. Katulad ko, mayroon akong ibig makamtan na mahirap makamtan. Gusto kong lumapit sa Panginoon para ipagkaloob niya ito sa akin. Anong bagay ito? Kung naalaala po ninyo, yung mga nakaraang taon, lagi akong nakaupo sa confessional box, nagpapakumpisal ng maraming oras. Ang hilig-hilig kong magpakumpisal para tulungan ang mga taong maging malapit sa ating Panginoon. Subalit ngayon, hindi na po ninyo ako makikitang nagpapakumpisal. Bakit? Ang hina-hina na ng aking pagkarinig. Nagpunta ako sa San Juan de Dios at nagpa-check up. Pagkatapos ng 1 oras ng check-up, ang sabi ng doktor, lumalabas sa iyong check-up,
ang iyong pandinig. Equivalent to wala ka nang marinig. Ikaw ay bingi. Parang zero na ang iyong pagkarinig. Nagpunta ako sa Manila Hearing Aid. Nagpa-check up. Maroon akong natagpuan doon na isang hearing aid. Napakagaling. Napakalayo ng doktor. Tinakpan pa niya ang kanyang bibig ng isang karton. Pagkatapos sabi niya, Father Frank, marami akong itatanong sa inyo mula rito. Sagutin mo lahat. Ang layo na nga nung doktor, tinakpan pa niya ang kanyang bibig ng isang karton. Pagkatapos, marami siyang tinanong sa akin. Kahit na napakalayo ko, nasagot ko lahat ang kanyang tanong. Pabulong-bulong na siya, ang liwanag sa aking tenga, ang aking pagkarinig. Nung isinuot sa akin, ang hearing aid na natagpuan ko, sabi ko sa sarili, sa wakas, magkakaroon na ako ng hearing aid at makapagpapakumpisal na ako. Pero hindi ko rin nakuha ang hearing aid. Bakit? Napakamahal ang cost ng isang pair of hearing aid na yan, equivalent to one brand new car, 500,000. Hindi lang yan. Every 3 months, papalitan ang baterya. At ang baterya, napakamahal. Sapagkat napakamahal ang hearing aid, hindi ko nakuha ang hearing aid. Kaya ngayon, hindi pa rin ako makapagpakumpisal. Sayang! Gusto ko man naman sanang magpakumpisal dito sa Quiapo hanggat ako'y namatay para maraming taong mailapit sa Panginoon. Pero hindi ko rin nakuha ang hearing aid. Napakamahal. 500,000 equivalent to a brand new car. Ang aking kinikiling ngayon sa ating Panginoon nang masabi niyang humingi kayo at kayo ay bibigyan. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, sana po mabigyan po ninyo ako ng isang mabuti at magandang hearing aid tulad nung nakita ko sa Manila Hearing Aid. Sana may magkakaloob sa akin ng isang malaking halaga ng pera para makapagpakumpisal ako habang nakasakya po hanggang ako'y namatay. Ang alam ko, mahaba pa ang buhay ko dito sa Quiapo. Maaaring maaabot ko pa ang 100 years old. Napakalisog ang pakiramdam ko. Pero sabi ko sa Panginoon, sana po, Panginoon, bilang pagmamahal sa inyo, makapagpapakumpisal ako araw-araw. Pero sana, Panginoon, pagkalooban po ninyo ako ng isang magandang hearing aid tulad ng nakita ko sa Manila Hearing Aid. Aasahan ko po, Panginoon,
Basta't gusto ninyo akong bigyan ng isang magandang hearing aid. Kaya ang ebanghelyo sa araw na ito, magandang balita sa akin. Sabi ng Panginoon, kung may kailangan ka, lumapit ka lang sa akin. Hilingin mo, hindi kita bibiguin. Ipagkakaloob ko sa inyo. Sana ganyan din sa inyo. Kung maroon kayong kailangan sa Panginoon, lumapit kayo sa Kanya. Banggitin ninyo ang inyong kahilingan. Ang pangako ng Panginoon dito sa Ebanghelyo, basta't maroon kayong kikilingin, hindi ko kayo bibiguin, sabi ng Panginoon. Kaya anuman ang kailangan natin, lagi tayong lumapit sa Panginoon. Nangako siya. At ang Panginoon kung nangako, hindi niya sinisira ang kanyang pangako. Yan ang mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito. Kaya tumayo po tayo at ipakayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, tinuturuan kami ni Jesus na buong tiwalang manalangin sa Kanya. Idinudulog namin sa iyo ang aming mga kahilingan at ng buong simbahan. Ang ating tugon, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para kay Francisco na aming Papa, mga obispo, pari at diakono, masalamin nawa sa kanila ang pag-ibig mo, Ama, sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng aming bayan, ituring nawa nila ang kanilang sarili bilang mga tagapangalaga at tagapagtanggol ng mga dukha, mahihina at walang tinig sa lipunan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinanghihinaan ng loob, sanhi ng mga pagsubok at problema, manatiling bukas nawa ang kanilang puso sa kabila ng mga suliranin, sapagkat ikaw, Ama, ay sumasa kanila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga nakakatanda, naway mapuspos sila ng galak at maging matatag sa anumang kanilang pinagdaraanan sa buhay. Patuloy nawa silang kalingain ng mga taong may tunay na malasakit. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga yumao,
Yakapin mo nawa silang mahigpit sa kanilang pagsapit sa iyong kaharian upang madama nilang ganap ang iyong pag-ibig at pagpapatawad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang kahilingan ng iyong mga anak. Tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig at paglilingkod sa isa't isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aaking natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon ay aming ginaganap sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumukay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligaya na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaat sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandakang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawakan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan na may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
Osana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbagang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian.
Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsalukan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mo na ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamanan niya sa aming pagliligtas. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan, upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan, upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre
Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.